Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Kuya, author promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng Human Rights Promotion sa malayang demokrasyang ito, kakibat ng pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at gabayan ng kaliwan ng kalibunan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at pagbabantay sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. Ay hinggil sa issue ng 168th Bonifacio Day o pagdiriwang ng ika-160th birthday ni Gat Andres Bonifacio. Idina ika-160th na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio nitong Nobyembre 30, 2023 at ang ating Pangulong Marcos sa selebrasyong ito ay nagbigay siya ng speech. Ayon sa ating Pangulong Marcos ay hinihikayat niya ang lipunang Pilipino na ating pag-ibayuhin ng ating pagiging makabayan at gayahin natin ang bayanihan at pagmamalasakit at pagmamahal sa bayan ni Gat Andres Bonifacio. Ang ating bayaning si Gat Andres Bonifacio ay pinagtanggol ang kaapihan nating mga laban sa Kastila noong itong panahon ng Kastila at kanya minithi ang ating kalayaan dito at ibinuhis niya ang kanyang buhay para sa bayan. Bilang supremo ng Rebolusyong Pilipino noong panahon ng Kastila o yung sinasabing KKK ay kanyang buong tapang at buong pusong kinalaban ang mananakop upang lumaya tayo sa kanilang pang-aabuso at pang-aapi sa atin. Ngayon ang Human Rights Promotion ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang tao. At sa isyong ito ng selebrasyon na ika-160 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio ay nakikisa tayo sa ito at patuloy nating dinadakila at pinasasalamatan ng kanyang ambag para sa kalayaan ng ating bansa laban sa pananakop ng mga Kastila at magkaroon tayo ng patas para sa mga Pilipino na walang umaapi at umaabuso at maibigay ang patas na punto. So mariin natin sinusuportahan yan. So hindi lamang siya kundi lahat ng mga bayaning kaysa niya at ang Pilipino na nakisa sa kanilang adhikain na mapalaya ang bansa laban sa Kastila at pamalaang patas ay isang mapagpalayang pagbubugay sa kanilang kadakilaan at kabayanihan. Yan. So hindi lamang pasasalamat at pagdakila kay Gat Andres Bonifacio kundi sa lahat ng mga martir at mga bayani noong panahon ng Rebolusyong Kastila at sa mga mamayang Pilipino na nakisa at nagambag ng kanilang pakiisa doon sa pagtatanggol ng kalayaan ng bansa laban doon sa Kastila ng mga panahon na yan. So ngayon ay ating patuloy na protektahan yung kalayaan na kanilang pinaghirapan at binuwisan ng buhay para sa malayang kinabukasan. Kinabukasan ito na ating natatamo. Ang ating kasarilan at soberenya ng bansa ay huwag nating pabayaan na sakupin muli ng sino mang bansa na nais angkinin ang bansang ito. Anuman ang kanilang interes, maging direkta o indirektang pananakop sa ating bansa. Ang kinaharap natin sa panahon ngayon, pagpapalaya sa sinasabing semi-colonialism na pinalalaban ng ilan nating mga kababayan ng mulat sa ganitong kinalagyan ng ating bansa. Di umano, at ating tunghayan ng kanilang pananaw upang ating patuloy na may paglaban ng kalayaan na ginagawa ng ating mga ninuno kagaya ni Gat Andres Bonifacio. So yung sinasabing mga semi-colonialism na pagpananakop sa atin na tayo ay hindi patuloy na sinasakop ng ibang bansa sa pamamagitan ng didigmain tayo, kundi sa pamamagitan ng pagkontrol ng ating halimbawa
gobyerno, ng miya, yan, mga ganyan. Yan yung mga indirektang pananakop na hindi natin namamalayan, tayo ay kanila nang nasakop. Tapos ay aside from that, meron direct. So hindi lamang yan kagaya nung direktang itina sa ating bansa na dapat hindi natin payagan na sila ay magpahirap at manakop sa ating bansa. Ating paglaban ng ating soberenya upang hindi nila angkinin ang ating bansa mula sa mga isla na kanilang inaangkin. Yung China sa unti-unting binabanatan na yung mga yung ating extended rights doon sa doon sa yung iisin natin yung exclusive economic rights na kung saan yung ating karapatan may mga isla ron kinukuha na ng China. So yun yung ating dapat na usually paglaban hanggang sa mahirap na tuluyan na tayong angkinin ng China kung sa ganun pa lamang ay tayo ay nakukontrol o na mula dyan sa mga bagay na yan at iba't ibang pangaras na ginagawa nila. So ating patuloy na protektahan yung ating soberenya, yung ating teritoryo na hindi ito pwedeng pangimasukan ng sino man bansa, direkta o indirekta man na pag-control. Yan, ayan yan na sinasakot yung Israel direkta ng China. Meron namang yung sinasabing semi-colonialism na tayo ay pilit kontrolin sa pamamagitan ng indirekta na yung gobyerno natin, kinukontrol nila yung ating ekonomiya, yan, mga ganun, at edukasyon, yan, ating kultura, yan, kinukontrol nila upang sa ngayon, kapag ka nakontrol nila yan, tayo ay kanilang madali ng ay nasakop na lang hindi natin namamalayan. Kagaya ng kultura, kapag yung kultura mo yung kaugalian natin, naging nasakop nila, diba, naging na tayong westernized, mga ganun. Unti-unti na tayong makukuha nila yung ating bansa sa mga ganung mga. So ang ating mga namumuno sa pamahalaan ay kanila protektahan ng ating kalayaan, kakibat ang sambayan ng Pilipino, maglingkod at protektahan ang naaapi sa bansang ito at pairalin ang mabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bansa. At baka ang mga Pilipino ng patas, ipagpatuloy ng ating pamahalaan ng naisinagat Andres Bonifacio na yan, mabuting pamahalaan na hindi umaapil sa lipunan ng Pilipino. So sana hindi natin makita na yung ating pamahalaan, kapwa natin Pilipino ang aapi sa atin, na kung saan ay pinaglaban ng ating mga ninuno ni Andres Bonifacio, lumaya tayo dun sa pang-abuso at pang-apilo Kastila sa pamahalaan. Pag yung pa nangyari sa ating pamahalaan, dapat hindi na. Nabago na tayo na dapat. Tayo ngayon ay nasa, yung ating pamahalaan ay ipaglaban yung kanilang pagpapalayang yun at mamahala sila ng mabuti. Fair sa all Pilipino. Makipag-isa tayo sa United Nations at ating patibayin na pagkakaisa dito at patas na pagpapairan upang ang bawat bansa ay magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan at makisang tuparin ang karapatang pantao at mga international na panuntunan para sa kapayapaan sa buong mundo. Kakibat ito. Hindi lamang yan, kundi iba't ibang mahuhusay na programang nabubuo sa United Nations ng mga nakakaisang mga bansa. At kinatawan dito, kagaya ng Sustainable Development Goal 2030 na nais nung pananaw ng United Nations na nabuo noon para yung lahat ng mga tao makapamuhay ng sustainable growth o maunlad ang bawat lahat ng mga bansa. So wala maiiwan, no left alone nga, ibig sabihin yung motto ng SDG dyan, ng UN. So muli, mabuhay si God Andres Bonifacio at sambayan ng Pilipino at patuloy nating protektahan ng lahat makabayang pananaw. Ngayon sa isang banda ay ang ating Pangulong Marcos ay naging bukas sa muling pagre-resume ng peace talks at ang CPP, NDF ay nakiisa sa muling pagbabalik ng usaping pangkapayapaan. Mga mambabatas ay nakikisa at positibo sa development na ito sa peace process sa ating bansa upang makamit ang matagalang pangkapayapaan. So, pasalamatan natin yung Administrasyon Marcos dahil sa naging bukas siya sa peace process o peace talks. Muling umayag siya na magbukas o mag-resume yung peace talks with CPP and PNDF. So, ibig sabihin nito ay magkakaroon ng mapayapang usapan yung magkabilang panig. So, naiwasan yung labanan na hindi sa pamamagitan ng peace talk at ma-resolve yung problema ng ating bansa at tayo ay makapamuhay ng mayat wala na nagre-rebelde. So, ang biyaya ng Diyos at Kristo Jesus sa banal Santa Maria ipagpala sa ating bansa mula sa Administrasyong Marcos sa kanyang pananaw at
pamumuno na muling buksan ng peace talks with CPP and PNDF. So naway matuklasan sa muling pagbubukas na ito ang solusyon sa ating bansa mula pag-ugat sa politika, ekonomiya at ibang usapin. So yung gabayan at basbasan at pagpalain naman ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo ang administrasyon ng Marcos, lalong-lalo sa kanyang na usapin pangkapayapaan dun sa mga rebelde at bigyan niya ng pagkakataon na makaisa sila dun sa resolba na hinaing at kaunlaran o pamumuhay na nais na nilang isabuhay sa lipunan Pilipino. So, yun. So, sana matuklasan nila at gabayan sila ng Banal na Panginoon. So, muli maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang lahat mula pamahalaan at mamamayan at talimayan ng mabuting balita. At ang pamahalaan ay makapamahala ng mabuti at matuwid at makatarungan at patas. At ang mamamayan Pilipino ay makasunod sa pamahalaan. Sa gayon, makapamumuhay tayo ng payapa, maunlad, at ay may kaligtasang spiritual. So, maliwanagan ni Banal na Santa Maria ang ating lipunan Pilipino mula pamahalaan at mamamayang Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalaan ng matuwid. At yung mamayan, sumunod naman sa pamahalaan. So, isabuhay yung balita upang makapamahalaan ng matuwid, yung mamayan makasunod naman sa pamahalaan ng lubos. So, sa gayon, makapamumuhay tayo ng mapayapa, maunlad, at may kaligtasang spiritual. So, yun. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nakapagsabot naman ang Human Rights Promotion sa linggong ito ng hinggil sa karapatang ng tao mula dito sa isyong ito na ating tinunghayan na pagdiriwang ng kaarawan ng Kasan ng Military. Magandang hapon ninyo lahat at isang mapagpalayang hapon. Magandang hapon.